ina-apply pa rin po natin to the commandments of Christ dahil nga po yan ay may hindi pagkakahawig kung siya rin. Kung aralin po natin, mas pinag-ibay pa ng atin pong Panginoong Jesucristo. So, there is also a commandment to Isaac, Genesis chapter 12 verse 2, commandment to Jacob, Genesis chapter 32 verse 28, at Genesis 46:3. And also there is a commandment to Moses, that is in Exodus chapter 3 verse 5, and Exodus chapter 3 verse 14, at marami pang iba. Gusto niyo bang isa-isahin ko ito, commandment to Moses? Alam niyo po, napakarami. Okay, there is a 21 commandments to Moses. I think yan ay mga bagay na dapat din nating maunawaan na si Moses ay isang dakilang propeta ng Diyos. At kung papansinin po natin, napakarami rin pong iniutos sa kanya ng atin pong Panginoon Diyos. But some of the commandments of God kay Moses po ay may mga ibang bagay na kung saan kanyang sinuway na nag-cause ito nang hindi niya pagpasok doon sa land of Canaan. For example, in the book of Numbers chapter 20 verse 8, nung sinabi niya, "Speak unto the rock." Yan ay utos para maipakita ng Diyos yung kanyang kabanalan. Pero anong ginawa ni Moses? Kanya pong pinagpapalo ang bato. So, he disobeyed this commandment. Pero ito'y utos para sa kanya. Okay, even anointing. Okay, take Aaron's and his children with anointing oil. Alam mo yung pagpapahid ng oil? Inutos yan po kay Moses. Hindi po yan inutos sa Kristyanismo. Ayan po yung lagi nating tandaan. It is commanded to Moses. Okay? At yan po yung makikita po natin. Although there is something mentioned in the book of James, chapter 5, at yan naman ay naipaliwanag na rin po sa inyo. Pero kung babaybayin mo talaga, itong mga bagay na ito, dapat ma-settle po natin. Dapat mailagay po natin yung sa dapat kalagyan niya. Okay? Which means to the context of the scripture. Kaya kung mag-aaral po kayo ng tinatawag ng hermeneutical, at yan yung lagi ko naman sinasabi noon sa inyo that we need, kailangan po natin. Actually, I still continuing to study my hermeneutics at sa pag-aaral po natin ng Bible expositions. At lalong napapalawak yung kaalaman dahil bawat words dapat inaalam at bawat detalye, the backgrounds of the book, and every words, every details of the book, ano yung araw ng kanyang pagkakasulat, sino yung sumulat. So yan yung uri ng pag-aaral. Even I studied the Bible, ganun pa rin hanggang ngayon. Kaya hindi po ako nagsasawa to study the scripture dahil alam kong marami pa akong dapat maunawaan at dapat kong malaman para sa ganun sa aking pagtuturo ay may turo ng wasto at tama yung salita ng Panginoon. So I encourage you that every time that you study the Bible, lagi niyong tignan kung kanino ito ipinangako, kung kanino ito inuutos, at kung kanino yung patas na ginawa ng Diyos. Napakahalaga yan. Kasi yan yung uri ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya dito, makikita rin po natin, katulad ng sinabi ko, mayroon pong 21 na inutos ng Diyos kay Moses na hindi po natin pwedeng angkinin. Hindi po pwedeng, ito'y gagawin po natin. Kaya nga po, yan po yung nagpapahirap din sa atin minsan so much that we are studying the scripture because we are claiming the commandments of law, ngunit hindi po natin alam kung kanino ito sinabi, inabilin o kanino ito ibinigay. Kaya pagdating po natin to the commandments of the believers, dapat maging maliwanag po sa inyo ang lahat ng ito. Dahil mas marami po ang inutos ni Kristo. Mas marami po tayong makikita even to the writings of Apostle Paul, okay? Yung kaniyang mga pakiusap at mga kautusan na makikita rin po natin connected to the law of Christ. So, and then of course, there is some also commandment to Joshua. Narin po natin babanggitin yan. Now, let us go. Papasadahan ko lang itong tawag doon. For example, this commandment of Joshua, hindi naman masama that we are quoting this verse, pero tandaan po natin kanino talaga ito inutos. Joshua chapter 1, verse 9, I have commanded you, be strong and be courageous, do not be afraid or dismayed. So maliwanag po yan na inutos din po ng Panginoong Diyos kay Joshua. And then, of course, we are quoting also these verses. Pero meron tayong pwedeng i-quote doon sa New Testament. At yan po ay pag-aaralan po natin. Pero nakita po ninyo, mayroong magiging difference po nito. Because there is commandment also in the New Testament that we need to be strong, but they're also in the Old Testament time. But most of the time we are quote in the Old Testament kasi ito yung pangkaraniwan na nababanggit na rin po ng mga preachers.
Okay, so that is the command. Actually, in the book of Joshua, chapter 1, is commanded to Joshua. Okay. So yan po yung lagi po nating tandaan. Maraming mga utos din kay Joshua if you study the whole chapters of Joshua from chapter 1 hanggang chapter 24. Iyan po yung mga kautusan na ibinigay po ng ating pong Panginoong Diyos at may makikita po kayong kautusan na ibinigay din po ng ating pong Panginoong Diyos. So may mga kautusan din na ibinigay ng Diyos kay Gideon, kautusan na binigay kay Samuel, kautusan na ibinigay kay Elijah. So lahat ng yan ay kautusan ng Diyos para sa kanila. Okay, kautusan ng Diyos para sa kanila. And then, actually, even in the book of Elijah, ito minsan napapakinggan po natin. Of course, God can provide our needs. Alam naman po natin yan eh. Legit naman po yan, tama? In the book of Matthew chapter 6, sinabi nga at pinangako ng Diyos yan sa lahat ng mananampalataya at believers. Pero yung miraculous way na nangyari kay Elijah doon sa aklat po na 1 King chapter 17 verse 3, yung si Elijah ay talagang dinalhan pa siya ng mga pagkain ng mga uwak at etc. At marami pang mga miracles na ginawa ng Diyos para yun kay Elijah. Okay? Para yun kay Elijah. So do not make extreme miracle. Actually, the greatest miracle talaga sa buhay po natin is when we accept Christ as being our Lord and Savior. That is the greatest miracles happen in our life. Wala na po tayong dapat hanapin pa. Yan yung pinakamalaking milagro na ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. But dito, makikita po natin may mga segregated commandments of God to these people. Okay? Mayroon pong mga utos ng Diyos na ginawa ng Diyos dahil may kalakip na pangako sa kanyang mga utos sa kanila. Dahil may kalakip na pangako, pinatunayan ng Diyos yung kanyang divine provision, yung kanyang pagkasoberano, at lahat ng aspeto sa buhay ng mga kataong ito, at kung ano yung kanyang pinangako, pinulfill niya. Because the one who promises to them is God. Ang Diyos na hindi sumisira sa kanyang pangako, ang Diyos na hindi nagbabago ang kanyang isip. So yan yung Diyos na nangangako, at yun pa rin ang Diyos na nag-uutos sa atin at nangangako sa atin bilang mga mananampalataya. Opo? So, nice pa rin po pasadahan bago po tayo pupunta doon sa the commandments of believers. Medyo mahaba-haba yung kautusan pong ito taken in the New Testament. No, at if you have a Bible, paghandaan nyo po dahil magbubuklat po tayo ng mga talata sa mga Bible, sa Biblia. Okay? Bibigyan po natin at least 1 hanggang 3 supporting verse ang mga bawat talata which is commanded to us as being believers. Okay, so yan ay from the gospel and also the Pauline epistle. So, punta ulit po tayo doon sa to the commandments of Israelite. So, ito familiar na po sa atin. Okay, familiar na po sa atin. For example, to the commandments of believers, Exodus chapter 20. So, napakahaba po yan. Nandiyan po yung 10 commandments. At isa po dyan yung tinatawag na thou shall not kill. It is commanded of Christ to the Jewish people. Okay, huwag kang papatay. Kaya ganun din yung huwag kang at mangangalin niya, adultery. Alam niyo po, doon sa aklat po ng Mateo, minsan ito lagi kong naalala, yung do not commit adultery doon sa Old Testament, mas maigting doon sa Bagong Tipan. Sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa, ito yung nagkakasalan na sa kanyang puso. That is Matthew chapter 5 verse 28. So, clear po. Kaya, if you connected to the law of Christ and to the 10 Commandments, yung moral law na sinasabi po natin, nasa New Testament, it is connected. Kaya, if you're following the rules and the law of the believers or the commandment to the believers, napupulfill din po natin yung 10 Commandments in the Old Testament. So, take note po natin yun lahat. Lagi po nating tandaan. Okay? Na, Pastor, paano yung okay lang ba hindi po natin susundin yung 10 Commandments in the Old Testament? Kasi sa Israel, nagagawa po natin yan sa law ni Christ. At makababasa po natin at sa bawat particular na babasahin ko sa inyo, we can fulfill that commandments in the law of Christ dahil mas marami na dihamak ang inutos mismo, okay, sa mga Kristiyano doon sa Bagong Tipan. It is commanded. Ulitin ko sa inyo, it is written from, taken from the Gospel and Pauline epistle. Ito yung mga pakiusap mismo ni Apostle Pablo at utos na rin sa atin bilang mananampalataya. So, alam niyo po yung 10 Commandments, so basahin niyo na lang po doon sa New Testament. Actually, ang tawag doon, katulad sinabi ko sa inyo noon, 613 law. The rest of the 10 Commandments is ceremonial law.
Okay, so huwag po natin kakalimutan yan. Yan ay nasa bagong tipan. Now, let us go to the commandments to believers. Commandments to believers. Actually, ito yung inuna ko po bilang pagpapasimula po natin ng magpo-kasi ako sa inyo ng Christian living. Okay, so I think much better, okay? Magpapasimula muna tayo sa Christian living, which mean yung changes ng life po natin pagkatapos, support for the ministry, lahat po yan, pag-aaralan po natin, okay, regarding Christian living. And then, yung stewardship naman, siguro isusunod na lang po natin. Although nasabi ko sa inyo na yun din ang gusto kong ituro sa inyo patungkol dun sa stewardship. Pero I think much better na makita po muna natin okay, yung sarili po natin. And masunod po natin yung batas, utos ng ating pong Panginoong Hesukristo mula sa kanyang banal na kasulatan. At alam po natin na magagawa lamang po natin yan by grace. Okay, by grace. So, ibig sabihin, ang tinago ng ating pong Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Because it is impossible for a person to follow the commandments of God without the grace of God. Yun yung tumutulong sa atin. Because when we receive the grace of God, we receive His Spirit to help us in all aspect and matters of our life. So, lahat po yan. Kaya, mapagkakatiwalaan po yung salita ng Diyos. At alam ko na magagawa po natin through the grace of God as long na tayo po ay naniniwala sa Kanya, ang Diyos ang tutulong sa atin upang sa ganon ay masunod po natin ang kautusan ng ating pong Panginoong Diyos. 1 Thessalonians chapter 5, first commandment to the believers. Okay. Bibilisan ko paunti at mabilis naman po talaga ako. No? Pero hopefully na matapos po natin kahit hanggang 15 or 10. For this. Kasi gusto ko lang kasi 1 hour pa po kasi minsan may mga question and answer na tawag doon. May mga tanong pa po kayo na dapat po nating sagutin. But with the grace of God, ginagawa po natin ang lahat ng kaparaanan para sa ganoon ay matugunan ang ating pong mga pangangailangan, lalong-lalo sa pag-aaral po ng isang salita po ng Panginoon. Pakibuklat in the 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. So, the first commandment to the Christian believers. 5:22 Pastor. Okay. Sabi po dito, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Okay, so first commandment to us as believer, abstain from all kinds of evil. Lumayo kayo sa lahat ng kasamaan. So sa atin bilang mga Kristiyano, alam na po natin dapat yung tama at mali, yung masama at mabuti. Matagal na po tayo. Pero maraming mga Kristiyano, they are still playing to evil things. Okay? So yan po yung masama eh. Ang isang totoong Kristiyano, umiiwas na siya. Hindi na siya nakikipaglaro sa lahat ng uri ng kasamaan. So maraming uri ng kasamaan. At yan naman ay mababaybay pa po natin. Ano? Dahil kung isipin po natin sa mundong ito ay full of wickedness talaga. Ang daming mga bagay na dapat po nating mapaglabanan. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, as being Christian, binigyan po tayo ng biyaya ng Diyos at Espiritu upang mapaglabanan ang mga bagay na ito. If we are truly Christian believers, meron tayong puso na kung saan lumalayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Pangalawa, 1 Peter chapter 2, verse 11. Pakibasa. 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11, sabi po dito, samantalang ang mga anghel, ay ito ba? Ay 1 Peter pala. Kalawa pala yun. Verse 11, sabi dito, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigmas sa inyong mga sarili. Okay, so nakita? Sabi doon, abstain from all fleshly lust. Kaya minsan, yung mga tawag doon, yung mga nakikipaglaro regarding any lustfully, yung mga nasa loob ng iglesia that is still they are living for adulterous life, yung mga nasa loob ng iglesia na patuloy pa rin na hinahanap yung mga makalamang pagnanasa. So, hindi ako nang husga eh. But a true saved person who
kung talagang ligtas kang tao, you are abstain from all this fleshly desire. Dinalalabanan mo, lumalayo ka, umaalis ka, inatalikuran mo. So yun yung totoong ligtas. Yun yung totoong tumanggap ng biyaya. Katulad sinabi ko sa inyo, those people who receive the grace of God, sila yung talagang tawag doon, may kakayahan na talagang yung mga bagay na ito ay kaya nilang iwasan because of the help of God. Okay? Kaya tandaan po natin na itong fleshly lust, ito talaga yung commandment talaga ni Christ. Pagdating pa po natin doon sa mas kalagitnaan po patungkol doon sa lustfulness, ang higpit ng turo po ng Panginoong Jesucristo regarding fornication, regarding adultery, regarding doon sa tinatawag po natin pagsasalita ng mga malalasubang usapan at marami pang mga iba. Ang isang Kristiyano, all these things, kaya nga kahit dun sa 1 Thessalonians, sa Ephesians, may binanggit po doon, kaya lang ayaw po pong pangunahan, pero na may binanggit pa rin na kahit sa pagsasalita, dapat hindi mabanggit po sa atin ang mga bagay na ito. So yan po yung bagay na tignan po natin as being believers. Kailangan po nating mamatay sa ganitong uri ng pagnanasa, kailangan po nating mamatay sa ganitong uri po ng pag-iisip regarding lustfulness. Yung desire po natin dapat laging nasa Diyos. Yung desire po natin dapat nakafocus lang sa Panginoon Kristo. If you are still living about these things, then pray to the Lord that God will help you to fight any kinds of lust, the flesh, okay? Yung mapagnasang laman po natin. Dahil kailangan po natin, inutos mismo yan. Nang isa rin po, na isinulat mismo yan ng mismong na apostol din po ng ating pong Panginoong Jesucristo, wala pong iba kundi si Pablo. Nasabihan niya tayo that abstain from all fleshly and lustly desire. So lahat po yan, at actually may mga maulit-ulit po dyan na mga ilang mga bagay na pagdaaralan po natin, mas especially katulad sinabi ko yung lust. Dahil yan po ay talagang napakahigpit na utos po ng Panginoong Jesucristo at yan naman ay binigyan din na Apostle Pablo at ng kanya pang mga ibang mga apostol na sumulat sa bagong tipan. So another, maliban po dun sa abstain all kinds of evil, abstain from all fleshly lust. So pangatlo, Romans 16:17. Pakibasa. Romans 16:17. Romans 16:17. Kita mo na, Sir Florence? Sige na po, kaya na po, Sarah. Romans 16:17. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ito pag-uusapan po natin pero tama, siguro makaka-relate po kayo dito, lalong sa inyong mga taga-Israel in Romans chapter 6 and verse 7. So, it is good to be separated for these people who are troublemakers, those people who are not standing to the truth. At ito ang katotohanan talaga Inutos mismo ni Pablo umiwas kayo sa kanila, lalo yung gumagawa ng mga divisions inside the church, yung mga troublemakers inside the church. So, ang daming ganyan. Pero minsan, hindi tayo nagiging maingat. Tayo, sana, tawag na tumanggap sa katotohanan na turo pa sa Kristo. So, tumatayo tayo. Kaya pag may mga ganitong tao, dalawang bagay lamang ang gagawin mo. It's either i-rebuke mo siya na mali yung kanyang ginagawa, okay? Mali yung kanyang ginagawang mga pamaraan, lalong-lalo na yung gumagawa siya ng hidwaan sa loob ng tahanan ng ating pong Panginoong Diyos. Or just take a time to be silent. Pero hindi ko sinabi na hindi nyo rin po siya pagsasabihan. Pero sabi mismo na Apostle Pablo, iwasan natin. Lalo-lalo na kung hindi sila yung mga tao talaga sa loob ng iglesia na nakakatulong. Actually, hindi lang sa loob ng iglesia. Outside the church, kailangan umiwas din po tayo sa mga troublemakers inside and outside the church. Hindi po tayo nakikisalamuha doon sa kanilang mga maling mga gawain. Pero minsan, maraming mga pumapasok sa loob ng iglesia, marunong din mikisawsaw outside the church. Yung laban dun sa labas, nakikisawsaw po sila. That is wrong. We are a Christian. Kaya hindi po tayo dapat nakikisawsaw sa alinmang labanan, lalo kung hindi po ito mapag-uusapan ng tama. Pero kung may patungkol naman din sa paninindigan ng salita ng Diyos regarding the truth, kailangan nating tumayo. Pero kung sa mga bagay na kung saan alam mo na yung mga taong ito ay hindi
tumatanggap ng alinmang mga payo kasi yan yung mga true gospel makers wala silang ibang papakinggan kundi yung kanilang mga sarili, wala po silang ibang susundin kundi yung kanilang mga sarili, wala po silang ibang iibigin kundi yung kanilang mga sarili. Ibig sabihin, sila ay self-centered. Kaya kahit anong payo mo sa kanila, kahit anong gawin mo sa kanila, hindi ka pa rin nila pakikinggan. At pag yung mga bagay na yan na hindi yung nakikita mo sa tao yun, bakit ka pa makikisaw-saw sa kanyang ginagawa while wala na pa po siyang ibang iniintindi yung kanyang sarili? May mga tao, natandaan po natin na minsan mong pagsabihan ay talagang nagpo-comply sila, naitutuwid sila, pero actually mas maraming tao talaga na tawag doon ayaw makinig, lalo na kung sa pagtutuwid. Para sa kanila, ito yung malaking kahiyan para sa kanila. Kaya naninindigan na lang sila doon sa mali nilang gawain. So, it's commanded to us, avoid troublemakers. Okay? Avoid. Ibig sabihin, iwasan po natin yung mga ganitong mga tao. Mag-ingat po tayo. Kasi yun yung, even in the book of Proverbs, makikita nyo na talagang maraming mga tao mangmang. Actually, ang binanggit po dito, if you study in the a Greek word, nababanggit din po dito yung troublemakers as foolish people. Okay? People na kung saan, hindi nila pinapakandangan ang salita ng Diyos at mga tao na kung saan hindi nila kinikilala ang Diyos o yung mga mapuputing bagay na nais gawin ng Diyos sa buhay nila at sa mga tao. So, yan po. Okay? And then another, 1 Timothy chapter 6 verse 20. Pakibasa, 1 Timothy, tatlo po yan, pero basahin po natin. 1 Timothy chapter 6 verse 20. Sabi ko dito sa 1 Timothy 6:20, Timoteo, pakaingatan mo ang pinagkatiwala sa iyo, iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Okay, so unang-una, avoid profane and vain babbling, sabi doon. Mga usapan na lumalapastangan sa Diyos. Did you encounter some people, di ba? Lalo na yung mga ateista. Ako naka-encounter na ako ng marami dito. Nung ako po ay nasa Korea, isa po sa managers po ng kumpanya, sabi niya, ba't mo pinapaniwalaan ang Diyos? Hindi mo kailangan ang Diyos. Ang Diyos walang pera. Ngunit pag nagtrabaho ka, ikaw ay magiging Diyos at ikaw ay magkakaroon ng maraming pera, sabi sa akin. So that is a kind of babblings. Isang paglapastangan sa Diyos. Kaya sabi ko, kaya sinasabi ko, marami pa rin talagang mga tao ang hindi nakakaunawa at hindi po nila tinatanggap ang talagang turo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Bagamat it is written naman talaga yan sa Scripture na talagang may mga tao talaga na ayaw nila doon sa katotohanan. Mas gusto po nila doon sa karimlan at kadiliman. So iwasan din po natin, avoid those people na lalong-lalo na doon sa mga ateista na ayaw na talagang paniwalaan pagkatapos mong sharean ng gospel ng Panginoong Diyos ng isa, dalawa, tatlo, but still they are not complying and believing. Although it is a responsibility po natin pa rin ng pangaral po sa iba't iba na lugar. Pero kung itong mga taong ito ay tinatanggihan po nila yung katotohanan, ano pa ang kapan mo kung patuloy sila sa pagtanggi? Alam niyo po, ang another terms ng tinatawag na blasphemy, although na ituro ko na rin po yan sa inyo noon, ay yung total rejections of Christ. Napapatuloy natin silang binabahiginan ng Ebanghelyo, but still they are rejecting about that things. That is a blasphemous. That is unforgivable sin. Hindi po yan napapatawad na kasalanan. So yan po ay isang subject na dapat din na maging malalim po tayo regarding those forgiving and unforgiving sins to the Scripture. So dito, maliwanag po, iwasan po natin, avoid profane and vain babbling. It's okay, so iwasan po natin yan. And then, 6:20, ganun pa rin, avoid false knowledge. Ang kinutukoy po dito, ni mismo na Apostle Pablo, any worldly knowledge that is in the book of 1 Corinthians chapter 1, and also doon sa aklat po ng James, makikita po natin that there is a worldly knowledge, pero sinasabi niya, avoid them all. Okay, kailangan hindi ito yung natawag doon sumasaklaw sa ating buong kaisipan. But ang ating pong puso at kaisipan ay ma-filled regarding to the knowledge that comes from the Lord. And then a wisdom that comes from the Lord. In the book of Proverbs, sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So dapat yun yung makita po natin. So, ang binabanggit dito ni Apostle Pablo na dapat po nating i-avoid ay yung mga karunungan ng sanlibutan ito
karunungan na kung saan hindi nila makilala si Kristo, karunungan na hindi nila matanggap si Kristo, karunungan na hindi nila maarok ang kabanalan ni Kristo, karunungan na hindi nila kaalaman na kung saan hindi po nila makita yung kapangyarihan ng Diyos. So avoid all these people denying the existence of God. Yan yung sinasabi na Apostle Pablo Those false knowledge. False knowledge po yan. Lalo na yung mga ibang mga scientists that they are not believing about the existence of God. Yan po yung mga false knowledge because the scripture speak to us and we need to believe the teachings of the scripture. Kailangan po nating paniwalaan ang banal na kasulatan. Yan yung knowledge na mula sa Diyos. Hindi po yan galing po doon, hindi po galing po doon sa tinatawag po nating worldly knowledge. Kaya tandaan po natin, yung knowledge na mula sa Diyos, yung makilala po natin ang Diyos kung sino siya. Yung worldly knowledge, they are denying the existence of God. His supremacy, dinideny po nila yan, ayaw po nilang tanggapin. So, sana tayo po bilang mga tao, alam na po natin ito. Lalo na ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, nang ako pinagpasimula, sa internet po, ang dami po nating napapanood. How can we depend our faith? Ang daming mga tao na hindi talaga naniniwala kay Kristo. Ang daming mga tao na talaga na tao doon, pinagpipilitan nila na tao si Kristo. Kaya pag-aralan din po natin about His humanity pagdating ng araw. Ang daming mga tao talaga that they are denying the doctrines of the Trinity at marami pang iba. So all of this is a foolishness in the sight of God. Because if you are truly Christian, magbabase ka doon sa banal na kasulatan. May mga bagay na kailangan din po natin yung karunungan, hindi ko sinasabi regarding doon sa yung mga karunungan ng sanlibutan ito kasi may mga trabaho po tayo, kaya nag-aaral po tayo doon secular, it is good. May mga pangarap tayo, kaya kailangan po natin mag-aral, okay po yun, wala pong problema. But in terms na konektado na ito doon sa Biblia at nagiging kontra na ito, I think, iwasan niyo po yan because that is a worldly knowledge. Although maraming mga secular knowledge and worldly knowledge at tinapil ko na rin po yan sa mga nakaraan po nating pag-aaral. Pero tandaan po natin, there is a wisdom that come from above, there is a knowledge that come from above. Kaya nga po sa aklat po ng Proverbs study, yung knowledge and wisdom, laging minsan sabi na the fear of the Lord, honor the Lord. So yan po yung mga bagay na dapat nating makita. Once that we fear the Lord, there is wisdom in us. Tayo po ay laging may pagkalang sa Panginoon. Tayo po ay mayroong kalaman patungkol sa ating pong Panginoong Diyos. And then, Titus chapter 3 verse 9. Tatapusin ko lang po ang verse. Titus chapter 3 verse 9. Pakibasa. Okay. Sabi niya dito, Titus chapter 3 verse 9. Iwasan mo mga walang kabulang pagtatalo at di matapos-tapos na talaan ng mga pinuno at mga aaway na alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Okay. So, dalawa pong taikon natin dito. Number 6 and number 7, avoid foolish question. Alam niyo po, marami talagang mga mangmang na question minsan marami rin po akong mga na-encounter na ganito maraming mga tao na sasabihin nila sa iyo ito kasi po, pastor, yung nabasa ko, ito kasi yung sinasabi. Di ba napatunayan na ito, pastor, ng mga ganito, ganyan, ganyan. Ang tanong ko kasi lagi sa kanila na ayaw nila, nasa sa Biblia ba yan? Nakasulat ba yan? Nandiyan ba yan? Ayaw po nila dahil ang laging sinasabi, bakit po lagi kasi pastor doon sa Bible? Because I believe the Bible and the Bible is enough to our knowledge. Kaya minsan yung mga katanungan, a lot of foolish question talaga na ginagawa rin po ng mga tao. Na tawag doon, ingat-ingatan din po natin kasi pag sinagot mo yung mangmang na tanong, parang mangmang ka rin sasagot sa kanya. So dapat maging aware din po tayo sa bawat pagtugon po natin sa mga katanungan. So sabi mismo ni Apostle Pablo, avoid foolish question, that is in Titus chapter 2 verse 9, and then avoid argument about the law. Kaya binanggit ko kanina patungkol sa luna kanina at commandments okay? So, kasi alam ni Apostle Pablo, tapos na tayo doon may bagong batas na si Kristo, may bagong utos na si Kristo. Bakit tayo bumabalik doon sa batas doon sa lumang tipan?
Bakit tayo bumabalik dun sa mga utos dun sa lumang tipan? Nandito na yung utos ni Kristo. Nandito na yung mga pangako ni Kristo. Nandito na yung mga batas ni Kristo. Bakit tayo bumabalik? So, yan yung naisip parating na Apostle Pablo that we need to avoid kasi nasa bagong tipan, may mga bagay na pinaitings ni Kristo sa mga kautusan at may mga bagay na talagang ginawa niya para po naangkop sa atin bilang mga mananampalataya. Yan ang ginawa ng atin pong Panginoon Kristo at yan din naman ang pinapatunayan ng Apostle Pablo. Dahil mismo sa Apostle Pablo ay binigyan ng karunungan ng Diyos na mula mismo sa atin pong Panginoong Diyos para sa ganoon ay maipaunawa sa atin ang lahat ng biyaya ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa bawat hintil na mananampalataya, sa bawat mananampalataya. At yung karunungan na yan ay patuloy na hinihimay na Apostle Pablo at gusto niyang maipaunawa sa atin na ganito dapat tayo bilang mga lingkod na ng atin pong Panginoong Jesucristo. And not only about the law of Moses, actually, doon sa mga iba pang mga rubbish in the New Testament, may mga batas pa yan na mga idinagdag. At iwasan mo na yan. Okay? So, yan ay may binanggit din po ng ating pong Panginoong Jesucristo na mga batas-batas yan na ginagawa ng mga rabbi o ng mga pariseyo sa bagong tipan. Kaya sabi niya, mas sinusunod yung mga utos ng inyong mga kanununuhan kaysa sa utos ng Diyos. Okay, you are following the doctrines of men than the doctrines of God. That is in the book of Matthew chapter 15 verse 29. So yan po yung nais ni Pablo na mabuksan po tayo. So this is the things that we need to avoid. Avoid argument about the law, avoid foolish question, avoid false knowledge, avoid profane and vain babblings, avoid troublemakers, abstain from all fleshly lust, and abstain from all kinds of evil. Yan ay pito lamang, no? So, daragdag na po natin. Lastly, 1 Corinthians 14:20. Last po ito sa ating pag-aaral ngayon regarding to the commandments of believers. 1 Corinthians? Okay. 14:20. 18:20. Sabi ko dito, mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang muwang sa kasamaan, ngunit maging tulad kayo ng matatanda sa inyong pangunawa. Okay? So, sa ibang bagay, and if you study and read in the King James, avoid malice. Okay. Sa kasamaan, dapat iwasan na po natin yan. Sa kasamaan, hindi po tayo dapat tawag doon, parang pag sinabi kasi yung kanyan, dapat may iwas tayo. No? So, ganyan din yung binanggit ko kanina doon sa iba pang mga nauna regarding abstain all kinds of evil. So, sana tayo maging matured na. Hindi na po tayo mga bata. Ang kaya sinabi ito ni Apostle Pablo sa mga taga-Corinto because they are immature. Actually, they are carnal. Kaya pinag-uusapan niya ang marami sa kanila dito sa aklat ng Corinto. Kaya nga divide po yan eh. Mayroon tinatawag na growth believers in that Corinthians believers. That is the Macedonian. Talagang sila'y malago sa pananampalataya. At mayroon din naman talaga yung mga carnal. Actually, carnal people is not saved. At ibang subject po yan. Hindi po ligtas sa mga carnal sa loob ng iglesia. Lagi nilang sinasabi, tawag doon, they are still Christian, pastor. Yes. They are claiming that they are Christian inside the church. Pero ang carnal never grow. They are bonsai. Sabi nga po natin, pag sa wikang Japanese, yung salitang bonsai ay isang halamang hindi lumalaki, ang isang halaman hindi lumalago. So, they are. Kaya napakahigpit sa kaya nung tinakil po ang Corinthians, napakahigpit po ang ang mga kasalanan po ng mga taga-Corinto. Hindi lang po yung hidwaan ng pananampalataya, hindi lamang po yung tinatawag po nating lustful na pagnanasa, kundi meron pong adultery, fornication, divisions, at marami pang iba na samut-sari na problema sa aklat ng unang Corinto. Kaya naman pinuri ni Apostle Pablo yung aklat po ng 2 Corinthians na kung saan ang sulat niya mula chapter 7 ay patungkol po doon sa mga Macedonian church who are very helpful po doon sa kanya pong ministry. Kung papansinin po natin, may difference between these believers, itong mga believers na ito, patungkol po doon sa kanilang paglilingkod. So inside the church, alisin po natin yung malis. Okay? Huwag na po tayo maging isip bata. Okay? Be matured as a Christian.
Make yourself as an example to other people. Alam niyo, daming mga isip bata sa loob ng iglesia. Yan yung totoo. Ito, sasabihin ko lang sa inyo, sa sobra kasing pagsasaya sa loob ng iglesia, hindi ko sinabi na masama yung magsaya, pero yung sobrang pagsasaya sa loob ng iglesia na napapansin ko minsan, nakakalimutan that they are inside the church. Na ginagawa po nila doon sa loob ng iglesia parang hindi na iglesia. Yan po yung mga bagay na nakikita ko sa karamihan ngayon. Because they are trying to make people have fun and enjoyment. Okay, para sa ganun ay manatili sa loob ng iglesia. Actually, hindi nyo po magagawa yan. Hindi po natin magagawa Kahit anong programa ng enjoyment na gagawin po natin, pat yung programa niya patungkol lamang sa mundo at happenings, is darating ang panahon ng mga yan ay alis pa rin. Why? Because our program is not the program of God. There is only one program of God as we studied before, that is about teaching them and discipling them. Yan yung isa sa pinaka-core ng iglesia. To teach and disciple people inside the church, yan sila lalago. Because that is in need of a true believers. Yan yung kailangan ng true believers. Ang isang totoong mananampalataya, totoong tinawag ng Diyos, lagi siyang mayroong pagkauhaw sa salita po ng Panginoon. Kaya yung pagiging isip bata, tignan po natin ng ating mga sarili. Even the way we make decisions in life, dapat laging ito'y nakaangkla sa ating pong Panginoong Diyos. The way na tayo kumulos sa loob ng iglesia, dapat ito ay laging nakaangkla sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. So, dapat laging tignan, So, hindi po ayaw po na Apostle Pablo na tayo mature, but we must be matured sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na sa pagkaunawa ng mabuti. Pero maging, isip bata tayo doon sa paggawa ng masama. Yan yung gustong iparating na Apostle Pablo sa atin, na kung saan ang kasamaan ay dapat alisin, yung kasamaan ay dapat na po nating tanggalin sa loob ng iglesia. So, be careful. You are chosen by the Lord to be a model to His church. Alam niyo po, ang nire-represent nyo, dito na po magtatapos as my conclusion, we are representing Christ in our life. We are representing the church of Christ in our life. So, we need to abstain all these kinds of evil. We need to avoid false knowledge. We need to avoid yung mga argumento na wala namang katuturan. Tayo po ay dapat liwanag ni Kristo. The church must be a light to the world. Yung iglesia niyan. At magliliwanag lamang yan na iglesia kung tayo po ay patuloy na nagpapahubog at hinuhubog ng Diyos at tayo po ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na ayon sa kanyang mga utos sa atin. At habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, I do believe that God will help us through His grace. Alam nyo, magagawa lang naman natin ito As you study, kung pag-aralan po natin how effective regarding the birth of the Holy Spirit found in the book of Galatians chapter 5, ito yung makikita po natin na ito yung lahat ng kabuuang bunga ng banal na Espiritu, the 9 fruit of the Holy Spirit. Ito yung tawag doon, sangay ng bungang yan. Kaya alam nyo, pag nandiyan po, one time itatakal ko rin po sa inyo regarding the fruit and the gift of the Spirit pagdating ng araw. Pero ito, makikita nyo dapat, tayo po bilang mga mananampalataya, ulitin ko po sa inyo, we need to avoid and abstain ang mga bagay na ito. So that is, hanggang 8 lang po tayo. Pagpapatuloy po natin yung mga others commandment to us as a servant of God, as a believers of God, as a disciples of God, and as a followers of our Lord Jesus Christ. God bless po sa atin. Amen. Salamat po, Pastor. Napaka-ganda po ng tinuro niyo po sa amin ngayong hapon ito. Purihin po ang Panginoon sa buhay niyo. And bago po tayo mag-question and answer, ay papanalangin muna po kayo ng Sister Lani Linilaw. Sister Lani? Okay, tayo manalangin. Hallelujah. So Lord, pinupuri ka, Lord, pinapasalamatan ka, O God. Pinataas namin ang iyong dakilang pangalan, O God.
Sa oras na ito, O Lord, patuloy ka namin dadakilain, O Lord. Patuloy namin luwalhatiin ang iyong pangalan. So Lord, sa oras na ito, Lord, tinataas ko sa iyo, Lord, ang buhay ni Pastor Georgette. O Lord, tunay nga ugad, hallelujah, na ikaw, O Diyos, hallelujah, ang gumagawa ng kaparaanan, O Lord. Gumagamit ka ng iyong mga lingkod upang sa ganun may parating, O Lord, ang iyong mga nais mo, O Lord, sa iyong mga anak. Maraming salamat, O Lord, for the wisdom and knowledge na binigay mo sa kanya, O Lord, at tunay, O Lord, na dalangin din namin, O Lord, na nawag give us the understanding, O Lord, ng mga salita mong ito, O Lord, ay tunay nga rin, O Lord, na magrema, O Lord, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Lord, sa buhay ng iyong lingkod, hallelujah, nawa patuloy mo siyang pangunahan, O God, hallelujah, Lord, magamit mo pa siya, O Lord, sa mas malawak, O Lord, na pagpapahayag ng iyong salita, pagpapalawak ng iyong ministeryo, O Lord. At ganun din po, Lord, hallelujah, dalangin po, Lord, na more wisdom and knowledge, O Lord, na magamit niya ito, O Lord, sa pag-akit pa, O Lord, ng mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa iyo, O God. Mas mailapit niya sa iyo, O Lord, ang mga kapatirang, O Lord, hallelujah, na nalilihis ng landas, O Lord. Alam namin, O Lord, hallelujah, sa mataas na pagkatawag mo sa kanya, O Lord, gagamitin niya, O Lord, for the fulfillment, O Lord, hallelujah, ng Great Commission na iniatang mo sa bawat isa, O God, na patuloy kong dalangin, O Lord, ng Pastor Georgette, maging ang kanyang buong sambahayan, O Lord, hallelujah, patnubayan mo siya, O Lord, hallelujah, alam mo, O Lord, ang kanyang mga pangangailangan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, O Lord, maging, O Lord, sa kanyang mga anak, O Lord, at maging si Milin, O God, hallelujah, patuloy mo siyang gabayan, O Lord, saan man siya naroroon, O Lord, nawa, O Lord, ang gabayan mo, O Lord, ang presensya mo pa rin, O Lord, hallelujah, ang patuloy, O Lord, na magbibigay sa kanya ng kaliwanagan, O God. Yes, Lord, bigyan mo rin siya, O Lord, ng ang direction, O Lord, upang sa mga darating na araw, O Lord, ay makakasama din namin, O Lord, hallelujah, sa personal, O Lord, na magkakasama, O Lord, na maglilingkod at magsasamba sa iyo. Lord, patuloy ko, O Lord, na dinadalangin, O Lord, ang buhay ni Pastor, O Lord, maging ang kanyang ministry, O Lord, na siyang iniatang mo sa kanya, O Lord, hallelujah. Now, O Lord, ikaw pa rin, O Lord, ang patuloy na umagot sa kanilang pangangailangan, O Lord, sa loob ng church, O Lord, maging, O Lord, sa buhay ng mga members, O God, hallelujah, lahat ng kanilang pangangailangan. Into your hands we entrust, O Lord, alam namin, O God, na hindi mo siya pababayaan dahil patuloy, O Lord, na makita, O Lord, ang iyong grace, O Lord, hallelujah, ang iyong power, O Lord, sa kabuhay ng iyong lingkod, O Lord. Alam namin na hindi mo siya pababayaan dahil, O Lord, na hindi mo hahayaang mapahiya siya, O Lord, dahil ikaw ang mapapaya. Lord, ikaw lamang, O Diyos, hallelujah, ang manguna. Ikaw lamang, O Lord, ang maihayag sa kanyang buhay, O Lord. Ingatan mo siya, O Lord, sa kanyang physical na katawan, lahat, O Lord, hallelujah. Alam namin, O Lord, bilang pastor, O Lord, hallelujah, he is one of the frontliners, O Lord, for spiritual battle. At bilang pastor, alam namin na marami siyang, O Lord, pinakaharap, O Lord. Kaya dalangin po, O Lord, hallelujah, empower him, O Lord, with your Holy Spirit, O Lord, hallelujah, maging, O Lord, ang kanyang kalakasang physical, O Lord, sa ang kanyang kaligtasan, saan man siya paroroon, ano man ang kanyang ginagawa, O God, ay ikaw pa rin ang mag-iingat sa kanya. Dalangin po, O Lord, na bawat pagbukan ng kanyang bibig, O Lord, pangalan mo lamang, O Diyos, ang maluwalhati, O Lord, at gawa ng ang kanyang mga kamay, ikaw lamang, O Diyos, ang mapaparangalan, O Lord, hallelujah. Let your anointing be upon him, O Lord, hallelujah, maging sa kanyang mga anak, O Lord, sa kanilang paglaki, O Lord, tunay nga, O Lord, na tuloy-tuloy, O Lord, ang pagkakaroon sa kanila, O Lord, ng divine fear, O Lord, upang sa ganun, O Lord, hallelujah, magpapatuloy din sila, O Lord, na maglilingkod sila at gagamitin mo sila sa iyong ministeryo. Maraming salamat, O Lord, sa buhay ni Pastor Georgette. Maraming salamat, O Lord, sa paggamit mo sa kanya, at maraming salamat sa salita mo na inihayag sa oras na ito. Maraming salamat sa iyo lamang, O Diyos, ang papuri, pagsamba at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat, Sis Lani, sa panalangin para kay Pastor Georgette. So, ngayon po mga kapatid, open na po ang ating question and answer o reflection. Salamat po, Pastor, sa inyong binahagi. Ako muna, Pastor, magtatanong. Doon po sa Roma 16:17, sabi niyo po doon, avoid from the people who makes, yung nagagawa ng kaguluhan. Parang, siyempre, sa nangyari po sa amin, Pastor, parang nafe-feel ko po kasi yung awa, yung sabihin. Ano po ba yung,
panalangin lang po ba talaga, Pastor, ang kailangan doon? Kasi parang nakakalungkot naman yung nangyari po sa ganun. Ano po ba yung kasi parang avoid. Ano po ba, palalimin nyo nga, Pastor, yung avoid. Actually, the word avoid talaga, that is a literal term, even in the Hebrew word, nabanggit din po yun doon sa mga troublemakers. So, it talk about the troublemakers inside the church. So, in the New Testament, pag sinabi kasi ni Apostle Pablo na troublemakers, ito yung mga carnal Christian, mga tao which is tawag doon, mga tao na kung saan walang paggalang talaga sa Diyos, pero nakikasalamuha sila doon. Parang narayan lang sila. They are the observers of the church. O di kaya some of them talaga ay talagang nandiyan din sa pananambahan, pero the changes is never happen in their life. So yan sinasabi ng Apostle Pablo na i-avoid ninyo. Mga tao na kung saan hindi nababago ang kanilang mga buhay. Mga tao na kung saan walang spiritual na paglago. So, as you said before, na ano pang dapat natin gawin, panalangin nyo lang sila. Kasi if you are not avoiding them, there is possibility na mahahawa ka. Pakibasa mo doon sa aklat ng 1 Corinthians. Actually, part pa rin ito sa commandment, pero dahil yan yung tanong mo, gagamitin ko na rin bilang isang sagot. 1 Corinthians 15:33. 15:33. Sabi po dito, wait lang po, 15:33. Huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagtatao. So, that is, so may sagot pa rin sa Apostle Pablo. Kasi the more that we are with them, naapektahan din ang ating pong spiritual life. Kahit nasabihin mo wala kang ginagawang masama, you're still affected. Okay? Yung sabi nga nila, sa kasibahan din natin bilang mga Pilipino, ang isang basket na kamatis ay nabubulok ng iisang kamatis. So, you will be. Tandaan mo na yan yung isang bagay din na pakikihalo natin sa kanila. No? So, mag-ingat lang tayo. So, we need to avoid them. Dahil baka tayo ang mahila, hindi ikaw yung hihila sa kanila. Lalo na kung you try 1, 2, or 3 tries but still never change, avoid them. Hindi na kailangan na tawag doon. At least, you do your part. At pagkatapos mong nagawa yun, so, pag-pray mo na lang, baka sakali. Salamat po, Pastor. Yung, kasi may narinig po ako, sabi nga ng, ang, kapag daw mali yung, kapag Lord's child, talagang pakikinggan niya yung katotohanan. So, ibig sabihin, kapag hindi ka nakinig sa katotohanan, you are not the Lord's child. Yung sa narinig ko ba? Ayun. Pero naman talaga. Pero another na pan natin, siguro yung salita, baka may magsasabi, sabi naman na, Pastor, na love your enemy. Hindi mo naman siya kaaway. Troublemakers lang naman siya. And then, so, yan yung tandaan po natin. So, the only thing that we can help them is to pray, because to change them is not our part, but it is God's will and God's part. So, yan lang yung magagawa natin para sa kanila. At tawag doon, kahit naman ito medyo malalim na sagot sa tanong mo, si Sir Florence, konti lang, pero napakinggan nyo na rin naman ito. Kahit anong pilit mo na baguhin ng isang tao, kung hindi siya tinawag at hindi siya binago ng Diyos, hindi mo siya mababago. Yan ito, Pastor. Nakakalungkot, pero praying pa rin, po. Amen. Hallelujah. Yan, siyempre po, mga kapatid natin sa Panginoon. Hallelujah. So, mga kapatid, meron po ba kayong nais tanong kay Pastor? Baka may gusto po kayo tanong about the topic today, napakaganda po ng ating Christian living, abstain from wickedness, abstain from fleshly desire, lastly desire. So, may tanong po ba kayo na gusto niyo pong maliwanagan, hanggang narito po si Pastor, magtanong na kayo, baka may agam-agam po sa inyong kaisipan na sa ating topic, mas maganda po si Pastor ang sasagot sa inyo. At sasagutin po ang Pastor sa pamamagitan po din ng Biblia. May tanong pa po ba? Maliwanag? O naguguluhan?
Naiintindihan? Pastor, Sino gusto mong may tanong? yung tanong ko, Sister Florence. Pastor, yung lastly desire, di ba may mga Kristiyano nga na, dito kasi sa Israel, Pastor, syempre, hindi maiwasan nga yung isa sa mga, mabigat na utos na, talaga ng Diyos is yung adultery, tsaka yung fornication. So, dito po, Pastor, so, paano po yung cases, halimbawa, na naging Kristiyano sila, ay bago pala sila naging Kristiyano, parang ganun ba. So naging Kristiyano sila, ngayon syempre hindi sila kasal, parang ganun, may mga anak na sila. So paano po 'yun, Pastor? Ano ba yung tanong doon? Still syempre parang ang hirap din naman siguro na ihiwalayan niya. Paano yung mga anak? Yung parang ganun, parang hirap din mamili. Kailangan talaga hiwalayan, ganun, para maipakita na hindi na sila namumuhay doon sa kasalanan. May pamilya sila. Ha? May pamilya sila na iba. May pamilya silang iba, wala naman. Yung lalaki may pamilya, tapos yung babae naman na balo, paano yun? Siyempre, yung parang kawawa naman yung mga bata kung maghihiwalay nga naman, parang ganun ba? Kawawa sila. They were commanded to the Bible regarding that matters. Diba, depende lang kung talagang Kristiyano sila, kung totoong naniniwala sila sa katotohanan. They will decide to separate it. Kailangan na maghiwalay. It is not for the sake of the children, but for the sake of the truth. Lalo't may asawa yung lalaki. So masakit man, tanggapin nila. Kung wala sanang asawa yung lalaki, ang solusyon dyan, mag-aasawa silang dalawa. Pero kung mayroong asawa yung babae, yung lalaki na buhay, yung widow, walang problema kasi balo na eh. Kung yung lalaki may buhay pa yung asawa, malaking problema yan. Pero, by the way, yan nga yung isang katugunan din, na pag-aralan din naman natin regarding the marriages, the law, ang marriages. Pero patungkol naman sa bagay yan, you talk about us, sinasabi mo na tawag doon, nandoon pa. So, that is still, they are still living in sin. So, kahit anong paglilingkod na ginagawa nila sa Panginoon ay hindi pa rin acceptable yun? It's not acceptable before the Lord. Ano may sabihin? They are serving for their own, not for the Lord. Kahit anong gawin nila, ano yun? Gagawa sila ng mabuting bagay in order for them to be saved. Salvation is not. Hindi ganyan. Ang salvation, it works through us. Ibig sabihin nun, ang salvation, pag tinanggap mo ang kaligtasan, magmamanifest yan sa buhay mo at gagawa ka at susunod sa kautusan ng Kristo. Because we are not saved through good works. So, ibig sabihin yan, ang salvations natin, trabaho yan ng Diyos. Kaya pag niligtas ka ng Diyos, mababago ang buhay mo, susunod ka sa kanyang mga utos at ang buhay mo talaga ay tawag doon, ay talagang completely given and dedicated to Him, most especially you are following His law. It is not radical. Hindi po radical yan na pagsunod. Actually, that is a basic commandment for us to do. Hindi dapat. Kasi kahit anong gawin nila na paglilingkod, they are not. Hindi yan paglilingkod na ginawa ng Diyos. Paglilingkod yan na ginawa ng tao. Bakit? Violations to the word of God. Kaya kung yun ang sistema at kung yun ang sitwasyon ng lalaki ngayon, so better bumaba siya kung siya may pastor sa kanyang paglilingkod. Pangalawa, ituwid niya. Because hindi yan akma sa harapan ng Diyos. He is kung ako lang siguro magumangkapan yan, baka mas malalim pa yung sasabihin ko sa kanya. There is no wala kang mababasa doon sa scriptures na ganyan yung sitwasyon. Actually, malalim talaga. Pagdating natin doon sa commandment na Apostle Pablo, regarding adultery, kasi hindi pa po natin nararating yan, lalong-lalo if we are going in the book of Ephesians, napakahigpit na turo yan. Kaya kung yung lalaki may asawa siya, at yung babae naman ay balo pero nagsasama sila, yan ay kasalanan. Yung babae may kalayaan. Pero, yung lalaki, patuloy na nagkakasala yan. Okay? So, yan yung lagi nating tanda. And then, even the woman, dapat, hindi to sacrifice kahit may anak sila. Kung talagang mananampalataya siya, kailangan niyang magsakripisyo. Kailangan nila talagang sundin yung utos ng Diyos. Masakit man, pero dapat. Hindi maaari yung sasabihin mo na unawaan ako ng Diyos. Ay kung ganyan lahat ng prinsipyo ng tao, parang ginawa mong Diyos yung sarili mo at ang Diyos ang sumusunod sa gusto mo at hindi yung Diyos ng Biblia ang dapat mong sundin. Yung masakit talaga sa lahat ng tao eh. Ginawa nila ang Diyos bilang utos-utusan at bilang tagasunod sa gusto nila. Pero sa katotohanan, tayo ang tao
tayong mga taong dapat na inuutusan at sumusunod sa gusto niya. And that is the will of God. Thank you po, So, yun lang Pastor. muna. Okay na yun? Okay. Opo, Pastor. Thank you po. Baka may gustong mag-reflect. Oh. Sir May gusto ko Lawrence. po kayong itanong, mga kapatid. Yun, maganda rin yung sa Titus 3 avoid foolish question, foolish question, minsan natanong natin, sabi na, bakit pa kinain ni Eva yung, ayan, katanungan, sa mga tanong ng tao. May gusto daw itanong si Sister Lourdes. Anong itatanong mo? Tanong na, Sis Lourdes. Mahuli ka. Sis Lourdes. Nasaan na Sis Lourdes? So, pati pala yung mga, Pastor, dapat pag Kristyano ka, iwasan mo din yung mga green jokes, yung mga ganun, yung malalaswang Matapag Ay, yan sa privately iglesia. na lang daw. Tatanong niya, privately na lang daw. Kasi Eh, minsan pa siya, kahit buhay yung mag-asawa, yung minsan, yung may mga narinig kasi ako na joke kahit sa loob ng church, mga green jokes, so bawal po. Yung iba talaga matikim din. Meron yan sa Bible. Sige, gagamitin ko na naman yung isa sa command pa rin yan. Kasi babalikan, ginamit ko naman kay Florence. Siya rin nakaklose na yung command. Pero I think that is one in the book of Ephesians 5, beginning verse 3 to 4. Pakibasa nga, Florence, kung tama ako. Sarado na yung Bible ko. Ephesians. 5, 3 to 4. Or beginning 2 na lang siguro. 2 hanggang 4. Sabi ko dito, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabagong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi. Ayun, yun po. So, hanggang 2 to 4. Nakikita ninyo? Pero yung sabi ni Pablo, pag ipagpapatuloy mo yan, alam ninyong walang bahagi sa langit, sabi niya yan. Sa kaharian ng Diyos. So, even if you are Christian, avoid. Even green joke, avoid. Watching pornography, avoid. Iwasan lang yan. Watching yung mga bagay na tawag doon, malalaswang mga bagay, avoid. Yung nakikita ng mata na maaari kang matukso, avoid. All things must be avoided. Pag ito ay tawag doon, mga sumasaklaw doon sa ikakalayo ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan, kahit sa ating mga Kristiyano minsan, sabi nila, okay lang yung green joke. Kasi hindi. Minsan, pag may tawag doon, utos nga sa atin yan, we need to avoid eh. Just be, dapat nakikita sa atin yung pagiging seryoso bilang lingkod ng Diyos. Okay. Sasabihin pa minsan na parang kulang ang mundo, parang kulang yung enjoyment pag wala ganito kasi pastor. Sabi ko, you're still living to the world. Pero ang utos mismo ng Diyos at ng nakasulat sa Biblia at sinulat na Apostle Pablo, iwasan natin kasi hindi yun maganda. Lalong-lalo na pag napapakinggan din tayo ng mga baguhan at hindi mananampalataya, that is not right. So, adultery, fornications, speaking in grain joke at marami pang iba, clear po yan, avoid. Nasa Bible po yan eh. So, utos yan na dapat po nating sundin. Babalikan ko po yan to expose pagdating po natin sa talatang yan. Pastor, meron po akong tanong. Hello po. Sige. Di ba po, sabi po, do not be judgmental po. Kasi minsan po kasi ako, pastor, lalo na po kapag kunwari meron pong gawain sa church. After po ng gawain sa church, sinasabihan na lang po nila kasi ako na KG daw po ako kasi ayoko po kasi na yung, di ba po, pag after ng church po,
magsasayawan na sila, kung ano ang mga naririnig ko. Umaalis na lang po ako. Hindi ko na po sila, parang hindi na po ako sa kanila. Ayun, parang nakikipag-jokean. Kasi sinasabihan nila ako na gigi daw po ako. Pero sa isip-isip ko po, parang nadja-judge ko po kasi sila na, di ba, lalo na sa pag nasa loob ka ng church, diba, dapat nire-respeto mo yun. Lalo na pag sa pulpito, hindi ka dapat naglalaro, hindi mo dapat ginagamit yung mga gamit, instrumento sa church, lalo na pagka hindi naman practice o kaya hindi naman gawain ng Panginoon yung diba po? Kaya nagiging judgmental po ako, pero sa sarili ko lang po yun. Kailangan ko po kasi yun. Tinatanong po Pastor, judgment po ako. Depende. Siguro para sa akin, dahil hindi ko naman alam yung motives doon, pero sa akin, that is part of avoiding. Depende yun sa motives mo. If you're doing that to follow God's word, okay yun. But if you are doing that dahil nai-irritate ka lang sa kanila, at nakikita mo na tao doon, something wrong doon, that we need to be corrected. So, hindi mo masasabi rin na judge yan. Katulad sinabi ko, dahil hindi ko rin naman alam yung tao doon, yung kabuuan ng iyong damdamin. Pero dalawang bagay ang tignan mo dyan. So, tignan mo yung sinabi ko sa iyo kanina, kung yan ay pagsunod lang sa kautusan ng Diyos, hindi ka nagiging judgmental. Ngunit kung yan ay parang mayroon ka lang ayaw at hindi mo gusto sa kanila, at tapos mayroon kang naiisip na masama para sa kanila, something wrong na yun. Kasi hindi naman dapat natin gawin yun. At hindi pa rin naman, hindi mo naman sila siguro pinagsasabihin na kayo kasi ganyan eh. Pag sinabing kasing judgmental, tawag doon, may panghuhusga ba sa isip mo, sa isa o individual na tao? Wala naman. Ano po, Gusto Pastor? Gusto mo lang ayaw. Parang ayaw ko lang po kasing nakikita, Pastor, na yung parang sa isip ko, Pastor, yung kagaya po ng mga instrumento, lalo na yung pulpit, di ba? Sabi ko, dapat hindi yan inaano. Pero sa isip-isip ko lang po, dapat hindi yan ginagamit sa ganyan. Dapat hindi yan inaano kasi para lang yan gamit sa Panginoon yan. Parang ganun po ako, Pastor. Yung pong ganun. Avoiding naman yun eh. Kasi alam mo naman na hindi na tama yung kanilang ginagawa. You are only avoiding. Pero may isa pang mas the best na pwede mong gawin sa kanila eh. Yung pagsabihan mo sila. Yun po yung hindi ko magawa pa. Kaya nga. So, yan yung isang bagay na. Yun yung isang bagay na yung the best na pwede mong sabihin ay yung pagsabihan mo sila. So, ang ginagawa mo nga lang, just to avoid. Kasi ayaw mo lang talagang yung kanilang ginagawa at maging part doon sa mga worldly na pinasok nila sa loob ng church. So, yun yung mga bagay na ayaw mong makita. So, good naman yun. Wala namang problema. Ngunit tatandaan mo yung sinabi ko, the best thing, para sa ganun, baka sakaling maituwid, at least nasabi mo yung damdamin mo, the better yun. Kaya kung hindi nila ginawa, wala. At least pagdidisiplina yun. Yan po, Pastor. Yan po ang kahinaan ko. Pero okay na yun. Tawag doon, you are only avoiding. Kasi syempre, mahirap din naman. So, wala namang problem. Hindi pagiging judgmental yun kung wala kang tinutungo at tinuturo. Better you need to read also, and total open naman tayo yung meaning ng judgmental. So, makikita mo doon yung ibig sabihin noon. So, okay na? Ako, Pastor. Oo. Pastor, may tanongin po ako. Sige. Sinabi mo kanina po, Pastor, na literal to avoid the person that is troublemaker. For example, in the family, di ba alam natin sa pamilya, may mga, hindi lang in a family, halimbawa yung mga cousin, magkakaiba tayo ng pananampalataya. At alam mo na they are having another belief na hindi kayo pwedeng magtagpo. Pero pinsan mo or kapatid mo, kaso lang hindi lang sa bahay. Sabi mo, literal na pag-avoid. At alam natin, pag literal na pag-avoid, hindi mo na siya kakausapin ba yun? Hindi mo na siya aabutin. Paano kung that pag-avoid mo ayon, magkaroon kayo ng
lack of communication, at the lack of communication ay magbibigay sa inyo ng malaking gap, which is magkakaroon sa family ng misunderstanding o kaguluhan kasi nga magse-separate ways kayo kasi nga ayaw mong abutin, ayaw mong makasalamuha, ayaw mong mga kasi yun ang pagkakalam ko ng pagkakaunawa ko ng literal. Paano na yung pastor na ma-maintain mo na ikaw na bumuhay ka, sabi nga natin na kung ano yung mahalin mo yun, halimbawa yung abutin mo pa rin siya, yung unti-unti na sabi nga natin na sa pamagitan ng magandang pananalita is it's like gawin mo yung alam mong nararapat at alam natin na ang Panginoon lamang ang magbabago sa kanyang kaisipan, ang kanyang pananampalataya. Paano mo gagawin yung pastor kung literally na sabihin mo avoid them, wag mong kausapin, wag kang magsalamuha, wag kang paano natin ma-maintain yung good relationship as a family? Hindi nyo na, dagdag mo yung sinabi ko rin dyan, that literal avoid them. After napagsabihan mo 2, 3, 4 na beses pero tinanggihan pa rin nila regarding the sharing of the gospel, diba? Sinabi ko yun kanina. Sinabi ko yun pagkatapos. Ayun, kung hindi pa rin nila pakikinggan, what is the use that you are sharing the gospel to them if they are not believing you? So yun sinabi ko. Kaya literally, that is a literal avoiding. Now, pangalawa, dun sa tanong, kapatid, which place? Saan yung location? Bakit kailangan natin siyang i-avoid? Doon sa conversation, iba po yung conversation eh. Okay, iba yung tawag-tawag lang, iba yan eh. Pero yung literal na nandoon ka sa isang lugar, for example, tawag doon, sabihin na natin, nasa mga diskuhan, inuman, parkyan, so you need to avoid them talaga sa mga ganyang lugar. Alam naman natin yan. Sa loob naman ng iglesia, clear yung turo ni Pablo na binanggit natin sa aklat ng Romans chapter 16. If you continue to study that particular verse, sinabi ni Pablo, kung pag-aaralan mo, ito yung mga tao na ayaw pakinggan ng turo. Ito yung mga tao na kung saan ayaw nila pakinggan yung turo ng katotohanan. Okay, ito yung mga tao na ayaw mapagsabihan. So these are the people na dapat nating i-avoid. Not general term, pero kung ang mga tao ay ganito, you need. Pero kung yung mga tao naman ay reachable, so bakit may avoid? Reachable sila eh. Pwede mo silang abutin eh. Pero ang sinabi ni Pablo, avoid these people. Kaya kung babasahin mo from 15 to 16, ito yung mga tao na ayaw paturo ng katotohanan. Yan, sister, kapatid. Ano po? Sa pagkakaunawa po ko kasi nga, sabi kanina nga, which is hindi man literal na, pangunawa hindi ko alam kung ano, no. Kasi yung sinabi ni Sister Florence kanina sa pangyayari sa aming church, alam mo, hindi naman limit po sa inyo kasi yung natabanggit ni Sister Florence kanina na kawawa sila. I mean, ma-understand na parang yung pag-abot sa kanila, wag na namin, for example, sa loob ng church, maraming discussion ang nangyari, maraming pagpapaliwanag, which is, nangyari pa rin yun. Kasi ngayon, nangyari na yun, nagkakahiwalay na, pero dumarating ang time na magkakasalamuha. Ay, alam na, kung ganun ang pag-unawa, is ako wala namang problema dun sa na tayo nagkakasalimuha eh. In terms of fellowship, wala pong problema. Pero in terms of human gathering, may problema doon. So we need to avoid pag ganon. Pero in terms of fellowship, siguro, for church services, wala naman tayong problema eh. Okay? Pero in terms of fellowship, wala. Kasi basta't nasabi nyo yung katotohanan na kasi ayaw na nilang paturo eh, ayaw na nilang pan. So what is the use for? So nandiyan lang sila. So those people who are mature to the Word of God, they really understand that matters. Pero regarding those things that they are doing, dahil nakita nyo halimbawa yung mga maling mga pagkilos sa paggalaw, so yung mga bagay na i-avoid natin sa kanila in order na hindi na muling mangyayari yung dapat na mangyari sa loob ng iglesia. So, sana maging clear sa atin regarding avoiding. Yung the word na avoid na binanggit ko kanina. So, that is literal, but always remember, it depends upon the location. Kasi, si Pablo, nagturo po siya mismong doon sa mga mananampalataya na o kasama nila sa loob ng iglesia. Okay, so, binanggit niya mismo yung mga bagay na dapat na i-avoid. So, avoid all these things, sabi niya. Actually, pag-aralan nyo pa yan, patungkol dyan,
Patungkol pa din yan sa mga pagkain at mga lumang katuruan, mga ibang mga katuruan pa ng mga Hudyo. Ang sinasabi pa ni Apostle Pablo na nakaka-apekto sa kanilang paglilingkod sa Diyos. So if the things can affect you to serve the Lord, bakit mo pa ipagpapatuloy ang mga bagay na yun? So katulad sinabi mo kanina, na tawag doon, katulad ng sinabi ko pala kanina, pag nasabi mo, na tawag doon, na-reach out mo na sila ng 2-3 beses at hindi pa rin sila naniwala doon sa katotohanan ng itinuturo sa atin, kahit gawin mo pa ng 100 yan, hindi nila paniniwalaan. Because let us lead na lang yung conviction nila through prayers. Kasi kahit anong pilit natin, if they will not listening to us, ano pang silbi? So, avoid them. Hindi na kailangan. So, Pastor, with this, yung sinasabi natin, it depends upon the location. For example, nga sinabi ko kung marami kaming mga di ba na pwedeng abutin sila for the sake of friendship or for the sake of kasi nga kung tinitignan na lang po natin yung dahilan ng pagkaganon, talagang kakaroon ng conflicts, pero aabutin mo, pwede ba sila abutin for the sake of friendship, pero sabi mo naman, baka tayo ba dahil sa pakikisalamuhan natin sa kanila or sa banding sa kanila is tayo ang mahihila sa kanila. For yun na lang, iwasan na lang totally for the bread. Hindi allowed sa mga, halimbawa, hindi sa mga conferences, hindi sa mga loob ng mga churches happenings or mga gatherings. Halimbawa, kasi sa Israel, hindi namin maiwasan na magkakasama, magkikita-kita. Ba? Hindi kagaya sa Pilipinas na kaya mo nang ayaw ko na siyang kausapin, ayaw ko na siyang pero sa Israel, nagkakaroon pa rin ng loneliness because of the pinagsamahan sa loob ng church. Pero dahil nga doon sa belief or sa pananampalataya na hindi magkaakma or magkatulad, iiwasan na lang ba kahit na na yung pastor? Ganito na lang kasi if we cannot accept the biblical matter or truth regarding the teachings of Paul, bibigyan kita ng isang payo. So, ito, isang payo lamang. So, you can avoid their wrongdoings, but you can have friend to them. Pero may commandment sa atin, ha? Katulad ng binanggit ko kay Sister Florence kanina. 1 Corinthians 15:33. Iwasan mo ang pakikisama sa masamang kaibigan na naapektuhan ng ating pakikisama. So, if you can able to avoid their wrongdoings, siguro kaya mo yan. Ulitin ko, practical to wrongdoings nila, at kaya po nating idependa. Okay, so, pwede. But how kung hindi mo kaya o hindi natin kaya, wag na. Kasi makaapektuhan lang tayo at tayo ang mahihila nila imbis na tayo ang manghihila sa kanila. So, that is simple for avoiding. That is simple message regarding the avoiding na sinasabi ko sa inyo. Pero sa Apostle Pablo kasi, the disciples of Christ, clear kasi yung teaching niya the word avoiding. So, wala akong kontra doon kasi yun yung turo. Wala rin pa akong kontra doon sa kanyang sinabi kasi yun yung gusto niyang iparating sa atin in order that we can taking care of our spiritual life in Christ. Okay, although siya yung tumutulong sa atin para sa bagay na yan. So, tandaan natin, kung hindi natin kaya na i-avoid yung kanilang maling mga ginagawa, better wag na. Ngayon, kung kaya mo naman, nasa sa iyo yan o nasa sa inyo yan, kung gusto ninyo pa rin, for the sake of friendship. Pero meron din sinabi ng Apostle Pablo, sabi niya doon sa aklat ng 2 Corinto chapter 6, beginning verse 14 hanggang 17. Anong pakikisama ng liwanag sa dilim? At anong pakikisama ng mananampalataya sa di mananampalataya? Hindi lahat ng nasa loob ng iglesia ay mananampalataya. Ang isang totoong mananampalataya ay sumusunod sa utos ng Diyos. So, ibig sabihin, if they are following the commandments of God, they are the same of you. But if they are editing the word of God for themselves, I think they are not a good friends for you. Seek a true friends that bring you a true relationship with God. So yun lang siguro, Sister Lani ba yung nagtatanong? Yun lang siguro masasabi kung kaya mong i-avoid yung kanilang mga bagay na maaaring sa pagsasama-sama ninyo ay may mga wrong words, wrong doings, green jokes at marami pang iba, okay yon. Pero kung hindi mo kayang i-avoid yung mga bagay na yon, what is the use for friendship?
Kung yung friendship naman yan na communication ay magpapalayo sa iyo sa relasyon sa Diyos. Tandaan natin, ganyan ang mundo kung paano siya manukso. Hindi natin namamalayan, pero dinadala pala tayo doon sa talagang kalayuan para sa Panginoon. So, okay na yan regarding avoiding. Okay, hindi ko na pagbabawalan doon sa ano pa man kasi katulad sinabi ko, all declare us and teach us regarding avoiding. Mayroong pattern, okay? Mayroon siyang ginawa, mayroon siyang mga halimbawa, at yan din ay ginawa ni Kristo, maging ka-commandments of the Old at sa New Testament, makikita natin. Pag nagsabihan mo sila, 2-3 beses, sabihin na 4 na beses, ayaw pa rin nila sa katotohanan. Anong silbi ng ating pakikipag-fellowship sa kanila? So yun yung sinabi ni Pablo that avoid them. Doon na pupasok yung avoid them. Kasi wala nang silbi eh. Pero kung tawag doon, nandiyan naman, na katulad sinabi ko kanina, na reachable naman sila, nakikita mo yung compliance nila, nakikita mo na tawag doon talagang they are willing to hear more the truth about Christ. Okay lang yun. Diretso lang. Kasi I do believe na mababago yan at mahikayat. Pero kung hindi na, wala na. Kaya tayo rin, meron tayong tawag doon, may pakiramdam na ibinigay kung sino yung i-avoid at kung sino yung pakikisamahan. So any people who bring us down, not in fellowship of Christ, avoid them. But those people who bring us in Christ and His truth, make fellowship with them. Titiyakin ko, lalong lalago ang spiritual life po natin. Okay. Siguro okay na yan, ano? Kasi wala nang pagbabawal regard. Pero doon sa avoiding, katulad din ulit-ulitin pala, pag kaya ng ating pananampalataya na ma-avoid yung mga negative attitudes nila, okay yun. Pero pag hindi, including their presence must be avoided. Okay, Pastor. Ayan. Ayan. Salamat po, Pastor. At medyo 6 o'clock na po tayo. Meron pa po ba magtatanong? Kung wala na po, ay darako na po tayo sa attendees. Sino ba yung sa attendees ngayon? Hallelujah. Salamat po, Pastor, sa mga kasagutan. Salamat po sa mga tanong. Ayan, at I believe na nasagot naman po yung ating mga katanungan at kung may agam-agam pa rin po kayo, bukas po ay available pa rin si Pastor. Magtuturo po siya sa ating bukas. Talagang po yung ating katanungan ay sasagutin din po ni Pastor sa pamamagitan po ng Bible. So, salamat po. At ngayon ay darako na po tayo sa attendees. Meron pa po ba? Habol? Sa ating napakagandang topic. Okay. Kayo po, Pastora, ang mag-benediction po. Okay. Si Lourdes or si Lani. Okay po. Hindi po kung wala na po, ay darako na po tayo sa ating attendees. Wala na po talaga po. So, ayan. So, samahan niyo po ako manalangin. Ako rin po pala sa attendees. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa hapong ito, Lord, sa natapos po namin pag-aaral sa Christian Living. Salamat po sa buhay po ni Pastor Georgette na ginamit niyo po upang kami po ay maturuan, Panginoon, ng inyong kautusan, O God. Tunay nga po ang napakalaking pong pagpapala ito sa bawat amin, Panginoon, upang kami po ay maging lumakad po ng tama sa inyong paningin, Panginoon. Hindi po namin alam, Panginoon, kung mga bagay, Panginoon, na nais mo pa sa aming buhay. Subalit salamat po sa iyong mga salita na nagtuturo po sa aming, Panginoon, magtutuwid sa tamang pamuhay at paglakad sa pananampalataya. Lord, sa oras nito, Panginoon, bago ko po idulog ang aking mga kapatid, ang mga participants narito, Lord, I ask, Panginoon, na patawarin niyo po ako sa aking pagkukulang, sa aking kasalanan, Panginoon, kung maging dapat po ako na dumulog sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, sa oras nito, Lord. Dinadalain ko sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatid, sa panguna po ni Pastora Ruth, ang aming pong Pastora, Sister Arcely Nugado, Sister Elisa, Sister Emma Florida, Sister Lani, ang aming pong Pastor Georgette, Sister Juniel, Sister Lourdes Cruz, ang aming pong host,
Sister Malin, Sister Miriam Antonio, Sister Salina Pascua, Sister Rosalyn Vivilla, Sister Rose Transfiguration, si Pastor Lucas, na nag-bless na po, maging si Pastor Lucy Dangatan. Lord God, salamat Panginoon sa mga buhay po ng mga kapatid namin ito, bagamat yung iba po na hindi po namin nakasama, O God, ay dinadalain ko Panginoon na patuloy po na ingatan niyo po sila Panginoon, at salamat din po sa buhay ng mga participants na ito Panginoon, na nagpapatuloy Panginoon na nagsisiyasat, nagsistik ng inyong tamang katuruan Panginoon. Salamat po O God, tunay nga Panginoon na kung tama po yung aming pinag-aaralan, tama din po yung aming lalakaran, Panginoon, haleluya, at hayaan niyo po, Panginoon, na ito po ay mai-apply po namin sa aming mga buhay, ito po maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa inyong harapan. Lord, maraming salamat po, at sa amin pong pag-iwalay sa gawain ito, God, patuloy naman, Panginoon, na ingatan niyo pambago sa amin, maging si Pastor Georgette, Lord, na naroon po sa Pilipinas, salamat po sa kanyang buhay at patuloy na kalakasan po ang pagkalibot sa kanya, Panginoon, sa kanyang pagpupuyat po sa pagtuturo sa amin. Pagpalaan niyo po ang bawat sa amin, Panginoon, at muling maibalik niyo po kami sa araw po ng bukas upang patuloy na mag-aaral ng mga salita. Salamat po sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, at katapatan po sa bawat sa amin. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, pinagkakatiwala ko po sa iyo, Panginoon, ang buhay ng bawat sa amin. Kayo po ang luwalhati, kapurihan, pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. So, yung closing song po natin ay sino ba yung closing song natin? Hirap itong... Ako po, sis. Ako po. Hello? Sister Rosalyn? Narinig niyo po ako? Sister Rosalyn ba? Hindi po, si Julian po. Sister Juniel. Sister Juniel. Okay. Salamat